Pagdating ng milyonaryo sa ospital, natagpuan niya ang kanyang sugatang ina at ang takot na takot niyang sanggol na anak. Desperadong nagmakaawa ito, "Iligtas mo kami! Huwag mo kaming ibalik sa kanya." Ang manugang na babae na dating itinuturing na isang anghel ay may itinatagong malupit na pag-iisip at karumaldumal na plano. Ngunit nang dukutin ng ina at ang sanggol, natuklasan niya kung hanggang saan maaaring umabot ang pag-ibig at kung interesado ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa amin kung saang lungsod ka nanonood. Magpatuloy tayo. Nangangako ako na ito ang magiging pinakamagandang kwento na maririnig mo sa iyong buong buhay. Malakas ang buhos ng ulan sa Metro Manila noong madaling araw ng Hunyo. Nasa kanyang opisina sa ika-32 palapag si Marco Santos, sinusuri ang mga kontrata at spreadsheet nang tumunog ang telepono. Halos 3:00 na ng umaga. Tiningnan niya ang iluminadong screen at nakita ang numero ng St. Luke's Medical Center. Kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib bago pa man niya sagutin. Diretso ngunit mahinahon ang boses ng doktor sa kabilang linya. Si Nanay Irene, ang kanyang ina, ay isinugod sa emergency dahil sa matinding pananakit at senyales ng labis na pagkapagod. At ang maliit na si Gabriel, ang kanyang 2 taong gulang na anak, ay kasama nito, takot at walang tigil sa pag-iyak. Hindi na halos na ibaba ni Marco ang telepono. Kinuha niya ang kanyang mga susi, tumakbo pababa, at pumasok sa kotse na maluwag pa ang kurbata at gusot ang damit. Sinasalamin ng mga basang kalsada ang mga ilaw ng lungsod habang pinapabilis niya ang takbo sa kahabaan ng EDSA. Nagkagulo ang mga iniisip sa kanyang isipan. Si Nanay Irene ay palaging isang babaeng malakas, independyente at puno ng buhay. Paano siya umabot sa ganitong kalagayan at si Gabriel? Bakit kasama niya ito sa ospital sa gitna ng madaling araw? Wala ba sa bahay si Veronica, ang kanyang asawa? Nasaan siya? Pagdating sa ospital, dumiretso si Marco sa emergency wing. Isang nurse ang naghatid sa kanya sa isa sa mga kwarto. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa gitna ng pasilyo. Nakahiga si Nanay Irene sa kama, maputla, nanginginig, malalim. Ang mga mata at ang kanyang maninipis na kamay ay nakakapit sa kumot na parang kumakapit sa buhay. Sa tabi niya sa kandungan ng isang nurse, si Gabriel ay tahimik na humihikbi, namumula at namamaga ang maliliit na mata. Lumapit si Marco sa kanyang ina. Dahan-dahan nitong inilingon ang mukha at nang makita siya, nagsimulang tumulo ang mga luha. Hinawakan niya ang kamay nito, naramdaman kung gaano ito kalamig at kahina. Ibinigay ng nurse si Gabriel sa kanyang mga braso, mahigpit na yumakap ang bata sa kanyang ama, itinago ang maliit na mukha sa kanyang leeg, humihikbi pa rin. Hindi maintindihan ni Marco. Tumingin siya sa doktora na pumasok pagkatapos. May dala itong folder na may mga resulta ng eksaminasyon at ulat. Sa seryoso ngunit maingat na boses, nagsimula siyang magpaliwanag. Nagpapakita si Nanay Irene ng mga senyales ng malnutrisyon, matinding dehydration, talamak na emosyonal na stress, at mga pasa sa katawan na nagpapahiwatig ng mga kamakailang pagkahulog. Si Gabriel naman ay nasa estado ng emosyonal na pagkabigla na may mga senyales ng emosyonal na kapabayaan at mga yugto ng matagal na pag-iyak na walang aliw. Naramdaman ni Marco na gumuho ang kanyang mundo. Paanong nangyari ito? 2 taon nang nakatira sa kanya ang kanyang ina mula nang bigla ang pumanaw si Marina, ang kanyang unang asawa, na iniwan siyang mag-isa kasama ang isang bagong silang na sanggol. Pumasok si Veronica sa kanyang buhay sa mahirap na panahong iyon, nag-aalok ng suporta, pag-aalaga, katatagan. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang babaeng mabait, pasensyosa at handang tumulong. At siya, na lubos na nawawala at pagod, ay tinanggap ang tulong na iyon ng buong puso. 6 na buwan pagkatapos, ikinasal sila. Palaging naniniwala si Marco na inaalagaan ni Veronica ng mabuti ang kanyang ina at si Gabriel. Sobra siyang nagtatrabaho buong araw na wala sa bahay, palaging naglalakbay. Nagtiwala siya rito, ngunit ngayon, habang tinitingnan ang kalagayan ng kanyang ina at ang takot sa mga mata ng kanyang anak, nagsimula niyang mapagtanto na may isang bagay na lubhang mali. Mas hinigpitan ni Nanay Irene ang hawak sa kamay ng anak. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita ngunit mahina at pautal-utal ang mga salita. Yumuko si Marco para mas marinig. May ibinulong ito na nagpayelo sa kanya. Nakiusap itong huwag nang bumalik sa bahay. Nagmakaawa itong protektahan si Gabriel. Sinabi nitong may mga bagay siyang hindi alam, mga bagay na itinago niya para hindi siya mag-alala, para hindi masira ang marupok na kapayapaan na sinusubukan niyang buuin pagkatapos mawala si Marina.
Naramdaman ni Marco ang galit na namumuo, tinanong niya ng direkta kung ano ang nangyayari. Pumikit si Nanay Irene, huminga ng malalim at nagsimulang magkwento. Mahina ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay may dalang napakalaking bigat. Hindi si Veronica ang babaeng nagpapanggap. Sa loob ng bahay, malayo sa kanyang mga mata, ito ay malamig, malupit at mapagkontrol. Tinatrato nito si Nanay Irene na parang pabigat, binabaliwala ang kanyang mga pangangailangan, ikinukulong sa sariling kwarto ng maraming oras at iniiwan ng walang sapat na pagkain. At si Gabriel, ang maliit na si Gabriel, ay palaging pinapagalitan, binabaliwala at iniiwang umiiyak mag-isa sa kuna. Inamin ni Nanay Irene na tiniis niya ang lahat sa katahimikan dahil natatakot siyang kung may sasabihin siya, mas ibubunton ni Veronica ang galit sa bata. Sinubukan niyang protektahan ang kanyang apo, dinadala ito sa kanyang kwarto sa tuwing maaari, pinapakalma at kinakantahan ng mahina para makatulog. Ngunit napapansin ni Veronica at tumutugon ito ng may kalkuladong kalamigan. Ipinagbabawal ang mga bisita, inuutusan si Aling Zeni, ang tapat na kasambahay na manahimik at nagbabanta na anumang reklamo ay magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Gulat na gulat si Marco. Paano niya hindi napansin? Paano niya hinayaang mangyari ito sa ilalim ng sarili niyang bubong? Maingat niyang niyakap ang ina. Naramdaman ang marupok na katawan nitong nanginginig. Patuloy na nakakapit sa kanya si Gabriel na para bang alam niyang sa wakas ay ligtas na siya. Iminungkahi ng doktora na manatili si Nanay Irene sa ospital para sa obserbasyon at paggamot. Agad na sumang-ayon si Marco. Hiniling din niya na suriin si Gabriel ng isang child psychologist. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya natitiyak na pareho silang nasa mabuting kalagayan. Habang naghihintay ng mga resulta ng karagdagang pagsusuri, tumawag si Marco sa bahay. Sinagot ni Veronica sa ikatlong ring na may boses na antukin at iritado. Tinanong nito kung nasaan siya, bakit siya nawala sa gitna ng madaling araw. Si Marco, na pinipigilan ng galit, ay sinabi lamang na nasa ospital ang kanyang ina at si Gabriel at dapat itong pumunta doon kaagad. Nag-atubili si Veronica. Tinanong nito kung ano ang nangyari. Hindi sumagot si Marco. Inulit lamang niya na dapat itong pumunta. Ibinaba niya ang telepono bago pa ito makapagsalita pa. 40 minuto pagkatapos dumating si Veronica sa ospital. Maayos, itong manamit, may makeup at ayos ang buhok. Mukha itong kalmado, ngunit napansin ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-aalala, marahil takot. Lumapit ito, sinubukang yakapin siya, ngunit lumayo siya. Tinanong niya ng direkta kung ano ang nangyari sa kanyang ina at anak. Nagkunwari si Veronica na nagulat at nag-aalala. Sinabi nitong wala siyang alam, na maayos si Nanay Irene nang matulog siya na mahimbing ang tulog ni Gabriel. Tinitigan siya ni Marco. Tinanong niya kung bakit nasa ganong kalagayan ang kanyang ina, bakit takot na takot si Gabriel. Umiwas ng tingin si Veronica. Nagsimula itong magbigay ng mga malabong dahilan. Sinabi nitong matigas ang ulo ni Nanay Irene na hindi ito tumatanggap ng tulong, na nagpipilit itong gawin ang mga bagay ng mag-isa at nasasaktan. Tungkol naman kay Gabriel, sinabi nitong mahirap na bata ito na umiiyak sa anumang bagay, na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit mahirap talagang pakitunguhan ang isang sensitibong bata. Naramdaman ni Marco na sumabog ang galit sa loob niya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang oras para sa komprontasyon, oras ito para protektahan ang mga mahal niya. Sinabi niya kay Veronica na mananatili siya sa ospital kasama ang kanyang ina at anak, na maaari na itong umuwi. Sinubukan ni Veronica na mga tuwiran, ngunit matigas siya. Umalis ito, ngunit bago umalis, tiningnan nito si Nanay Irene sandali. Isang malamig at mapagbanta na tingin. Nakita yon ni Marco at yon ang nagkumpirma ng lahat. Sa mga sumunod na oras, nanatili si Marco sa tabi ng kanyang ina. Sa wakas ay nakatulog si Gabriel sa kanyang mga braso, pagod na pagod. Si Nanay Irene, na pinakalma ng gamot at nagpapahinga, ay tila medyo bumuti. Sinamantala ni Marco ang katahimikan upang mag-isip. Paano siya naging napakabulag? Paano niya hindi napansin ang mga senyales? Naalala niya ngayon ang maliliit na detalye na binaliwala niya, ang pagpayat ni Nanay Irene, ang pagiging mas tahimik ni Gabriel, si Aling Zeni na laging nakayuko, iniiwasan ang kanyang mga mata. Si Aling Zeni, kailangan niya itong makausap. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa bahay. Sinagot ni Aling Zeni na may alanganing boses. Dumiretso si Marco. Tinanong niya ang katotohanan tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay na iyon. Nagsimulang umiyak si Aling Zeni sa kabilang linya. Sinabi niyang gusto na niyang sabihin noon pa, ngunit natatakot siya. Palagi,
Siyang pinagbabantaan ni Veronica. Sinabi nitong kung magbubukas siya ng bibig, sisiguraduhin nitong ipapatanggal siya ni Marco, sisirain ang kanyang reputasyon at walang maniniwala sa kanya. Inilabas lahat ni Aling Zeni. Ikinuwento niya ang mga pagkakataong ikinukulong ni Veronica si Nanay Irene sa kwarto ng maraming oras. Ang mga sigaw nito kay Gabriel kapag umiiyak ito. Kung paano nito minamanipula ang lahat para magmukhang perpekto kapag nasa malapit si Marco. Kung paano nito pinipilit si Aling Zeni na magsinungaling, magtago at magpanggap na maayos ang lahat. Nagpasalamat si Marco kay Aling Zeni at sinabing huwag na itong mag-alala. Sinabi niyang hindi nito kasalanan ang lahat at aayusin niya ang lahat. Ibinaba niya ang telepono at nanatili doon, nakaupo sa hindi komportabling upuan ng ospital, hawak ang anak sa kanyang mga braso, tinitingnan ang natutulog na ina. Naramdaman niya ang pinaghalong pagkakasala, galit at determinasyon. Nagkulang siya, ngunit ngayon hindi na siya magkukulang pa. Nang mag-umaga, may plano na si Marco. Una, siguraduhing ligtas sina Nanay Irene at Gabriel. Pangalawa, alamin kung sino talaga si Veronica. Dahil may nagsasabi sa kanya na marami pang nakatago sa likod ng perpektong mukha na yon. Dumating ang social worker ng ospital sa kalagitnaan ng umaga. Isa siyang babaeng nasa katanghaliang gulang na may matalas na tingin at matatag na boses. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Dr. Beatriz at sinabing kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa sitwasyon. Sinamahan siya ni Marco sa isang pribadong silid. Patuloy na natutulog si Gabriel, ngayon ay nasa kuna na ibinigay ng ward. Diretso si Dr. Beatriz. Ipinaliwanag niyang ang mga kasong tulad nito ay maselan at kailangang imbestigahan ng malaliman. Nagtanong siya tungkol sa rutina sa bahay tungkol kay Veronica, kung paano nagsimula ang lahat. Ikinuwento lahat ni Marco tungkol sa pagkamatay ni Marina, kung paano niya nakilala si Veronica, kung paano ito pumasok sa kanyang buhay ng napakabilis at epektibo, tungkol sa kung paano siya nabulag sa pagluluksa at trabaho ay lubos na nagtiwala rito. Isinusulat lahat ni Dr. Beatriz. Sa huli, iminungkahi niyang isaalang-alang ni Marco ang paghahanap ng isang abogadong dalubhasa sa Batas Pampamilya. Inirekomenda rin niyang maglagay siya ng mga nakatagong kamera sa bahay kung sakaling bumalik siya doon kasama ang pamilya. At higit sa lahat, ilayo sina Nanay Irene at Gabriel kay Veronica hanggat hindi pa nalilinaw ang lahat. Sumang-ayon si Marco sa lahat. Lumabas siya sa silid na yon na kumukulo ang isipan. Bumalik siya sa kwarto at nakitang gising ang kanyang ina. Tumingin ito sa kanya na may pagod na mga mata, ngunit may kakaiba ngayon. Isang ginhawa na parabang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Umupo si Marco sa tabi nito at hinawakan ang kamay. Nangako siyang aayusin niya ang lahat, na magiging ligtas sila ni Gabriel, na hindi na niya hahayaang saktan sila ng sinuman. Mahinang ngumiti si Nanay Irene at hinigpitan ang hawak sa kamay ng anak. Nang hapong iyon, gumawa ng ilang tawag si Marco. Una, sa kanyang personal na abogado si Atemer Enrique Morales, isang bihasang at tahimik na tao. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at humingi ng gabay. Malinaw si Attorney Morales. Kinakailangan na mag-ipon ng ebidensya, idokumento ang lahat at kumilos ng may pag-iingat. Tumawag din si Marco sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan na nagtatrabaho sa pribadong seguridad. Hiniling niyang mag-install ng mga nakatagong kamera sa bahay at imbestigahan ang nakaraan ni Veronica. Samantala, palaging tumatawag si Veronica, nagpapadala ng mga mensahe. Nagtatanong kung kailan siya babalik, kung maayos na si Nanay Irene, kung bumubuti na si Gabriel. Maikli at malabo ang mga sagot ni Marco. Sinabi niyang kontrolado ang lahat, nababalik siya sa lalong madaling panahon, ngunit hindi siya nagbigay ng mga detalye. Sa pagtatapos ng araw, nakatanggap si Marco ng tawag mula kay Paulo, ang kaibigan sa seguridad. Sinimulan na nitong imbestigahan si Veronica at mayroon ng paunang impormasyon. Iminungkahi nitong magkita sila ng personal. Hiniling ni Marco na manatili si Aling Zeni sa ospital kasama sina Nanay Irene at Gabriel sa loob ng ilang oras at umalis upang makipagkita kay Paulo. Nagkita sila sa isang tahimik na kapihan sa poblasyon Makati. Binuksan ni Paulo ang laptop at sinimulang ipakita ang kanyang natuklasan. Hindi eksakto si Veronica kung sino ang sinasabi niya. Ang kanyang buong pangalan ay Veronica San Pedro Almeda, ngunit bago iyon, gumagamit siya ng ibang apelyido.
May mga talaan ng paglipat-lipat sa ibang mga lungsod, mga ugnayan sa mga taong may kaduda-dudang reputasyon, mga kasaysayan ng maikling relasyon sa mga mayayamang lalaki. May natuklasan ding nakakabahala si Paulo, may 3 kapatid na babae si Veronica, at lahat sila ay may magkakatulad na pattern. Mabilis na relasyon sa mga mas matatandang lalaki, mga sitwasyon ng kontrol sa pananalapi, bigla ang pagkawala. Para itong isang estratehiya, isang paraan ng kaligtasan o mas masahol pa, isang kalkuladong paraan ng pamumuhay. Nanatiling tahimik, si Marco iniintindi ang lahat. Nagpatuloy si Paulo, sinabi niyang kailangan pa niya ng mas maraming oras para kumpirmahin ang lahat, ngunit malinaw na ang mga pahiwatig. Mapanganib si Veronica, hindi sa pisikal na paraan kundi sa emosyonal, mapanlinlang, psikolohikal na paraan. Alam niya kung paano pumasok sa buhay ng mga tao, kung paano makuha ang tiwala, kung paano kontrolin ang mga sitwasyon. Nagpasalamat si Marco sa kaibigan at hiniling na ipagpatuloy ang investigasyon. Bumalik siya sa ospital na mabigat ang isipan. Pumasok siya sa kwarto at nakitang gising si Gabriel, naglalaro ng isang teddy bear na ibinigay ng nurse. Ngumiti ang bata nang makita ang ama. Ang ngiting iyon na napakabihira sa mga nakaraang buwan ay dumurog sa puso ni Marco. Paano niya hindi napansin na nagdurusa ang kanyang anak? Mas mabuti na rin si Nanay Irene. Kumain na ito ng kaunti, nakipag-usap sa mga nurse at tumawa pa sa isang simpleng biro na sinabi ng isa sa kanila. Umupo si Marco sa tabi nito at ikinuwento sa maikling paraan ang kanyang natuklasan. Hindi mukhang nagulat si Nanay Irene. Sinabi niyang palagi siyang may nararamdamang kakaiba kay Veronica, isang kalamigang nakakubli sa kabaitan, isang pagkalkula sa likod ng bawat kilos. Tinanong ni Marco kung bakit hindi niya sinabi noon pa. Bumuntong hininga si Nanay Irene. Sinabi niyang sinubukan niya ilang beses sa banayad na paraan. Ngunit si Marco ay masyadong abala, masyadong nakatuon sa pagharap sa pagluluksa at trabaho, kaya hindi niya pinakinggan. At pagkatapos, nang mapagtanto niyang kontrolado na ni Veronica ang lahat, natakot siya. Natakot na kapag nagsalita siya, mas lalala ang sitwasyon. Niyakap ni Marco ang ina at humingi ng tawad. Humingi ng tawad dahil hindi niya nakita, dahil hindi niya naprotektahan, dahil sa pagiging napakaabala niya. Hinaplos ni Nanay Irene ang mukha ng anak at sinabing, oras na para magpatuloy, para protektahan si Gabriel, para muling bumangon. Nang gabing iyon, natulog si Marco sa isang armchair sa tabi ng kama ng ina, habang si Gabriel ay nakahiga sa isang pansamantalang kutsyon sa sahig. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niyang ginagawa niya ang tama, na naroroon siya, na pinoprotektahan niya ang mga tunay na mahalaga. Ngunit alam niyang simula pa lang ito. Hindi basta-basta susuko si Veronica. Namuhunan siya ng oras, enerhiya at estratehiya sa relasyong iyon. At ang mga taong tulad niya ay hindi tumatanggap ng pagkatalo ng hindi lumalaban. Tumingin si Marco sa bintana ng ospital. Ang lungsod ng Metro Manila, malawak at magulo, ay patuloy na umiikot sa labas. Milyon-milyong buhay, milyon-milyong kwento. At doon sa kwartong iyon ng ospital, nagsisimula ang kanyang sariling laban. Isang laban hindi laban sa mundo, kundi laban sa mga anino na siya mismo ang nagpapasok sa kanyang buhay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text sa abogado. Kailangan niyang simulan ang proseso ng paghihiwalay, ngunit bago iyon, kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Mabilis na sumagot si Atayor Morales. Sinabi niyang inihahanda na niya ang lahat at magkikita sila kinabukasan. Itinago ni Marco ang cellphone at pumikit. Alam niyang magiging mahirap ang mga susunod na araw. Alam niyang kailangan niyang harapin si Veronica, na kailangan niyang harapin ang mga revelasyon na marahil ay mas gugustuhin niyang hindi malaman. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang ina, kasama niya si Gabriel, at mayroon siyang determinasyon ng isang lalaking sa wakas ay nagising. Sa kabilang kwarto, isang nurse ang nagsusulat ng kanyang mga tala. Sa pasilyo, sinusunod ng ospital ang ritmo nito sa gabi. At sa labas sa isang lugar sa Metro Manila, pinaplano ni Veronica ang kanyang mga susunod na hakbang. Dahil para sa kanya, hindi ito ang katapusan. Isa lamang itong pagbabago ng estratehiya at palagi siyang napakagaling sa pag-angkop. Dumating ang umaga na may mahinang sikat ng araw na sumusubok tumagos sa kulay abong ulap sa ibabaw ng Metro Manila.
Nagising si Marco na may pananakit sa leeg, resulta ng hindi maayos na pagtulog sa armchair ng ospital. Mahimbing pa ring natutulog si Gabriel, nakabalot sa kumot na dinala ng nurse. Gising na si Nanay Irene, nakatingin sa bintana na may malalim na iniisip. Tumayo si Marco at lumapit sa kanya. Tinanong niya kung kumusta ang tulog nito. Mahina itong ngumiti at sinabing iyon ang pinakamahimbing na tulog niya sa loob ng mahabang panahon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog siya ng walang takot, nang hindi kailangang maging alerto, nang hindi kailangang mag-alala sa pag-iyak ni Gabriel mag-isa sa kabilang kwarto. Pumasok ang doktor para sa morning rounds. Sinabi niyang maganda ang pagtugon ni Nanay Irene sa paggamot, ngunit mahalagang panatilihin siya sa obserbasyon sa loob pa ng ilang araw. Agad na sumang-ayon si Marco. Walang pagmamadali, ang mahalaga ay tiyaking ganap siyang makakabawi. Pagkatapos ng almusal, nasinigurado ni Marco na doon na mismo kainin kasama ang ina at anak, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ateondio Enrique Morales. Nasa lobby ng ospital ang abogado at humiling na magkita sila. Hiniling ni Marco na si Aling Zeni na maagang dumating ang magbantay kina Nanay Irene at Gabriel at bumaba siya para makipag-usap. Si Ateondio Morales ay isang lalaking nasa 60 taong gulang, maputi ang buhok, eleganteng tindig at matatag na boses. Binati niya si Marco ng isang pakikipagkamay at iminungkahing mag-usap sila sa isang mas pribadong lugar. Pumunta sila sa kafeterya ng ospital at umupo sa isang mesang malayo sa iba. Diretso sa punto, ang abogado. Sinabi niyang nasuri na niya ang sitwasyon at mahalagang kumilos ng may pag-iingat at talino. Si Veronica, batay sa isinalaysay ni Marco at sa mga nagsisimula ng investigasyon, ay isang taong estratehiko. Hindi magiging madali na basta na lang siyang paalisin sa bahay o humingi ng diborsyo nang walang kahihinatnan. Kinakailangang bumuo ng isang matibay na kaso, mag-ipon ng mga ebidensya, protektahan ang mga ari-arian at, higit sa lahat, tiyakin ang buong kustodiya kay Gabriel. Nakinig nang mabuti si Marco. Ipinaliwanag ni Ateondio Morales na, ayon sa batas, walang karapatan si Veronica kay Gabriel dahil hindi siya ang biolohikal na ina at walang proseso ng pag-aampon. Ngunit maaari niyang sabihing may pag-abandona, kapabayaan sa panig niya at subukang gamitin ang sitwasyon para sa kanyang kapakinabangan. Kaya mahalagang idokumento ang lahat. Ang mga kondisyon kung saan natagpuan sina Nanay Irene at Gabriel, ang mga salaysay ni Aling Zeni, ang mga ulat medikal at sosyal. Iminungkahi rin ng abogado na iwasan ni Marco ang direktang komprontasyon, na kumilos ng may kalamigan at pagpaplano. Hindi dapat mapansin ni Veronica na naghahanda siya para sa isang tuluyang paghihiwalay. Mahalagang panatilihin ang anyo ng normalidad hanggang sa maayos na ang lahat. Sumang-ayon si Marco, bagamat alam niyang magiging mahirap magpanggap ng normalidad malapit sa kanya. Ang galit, ang pagkadismaya, ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mga emosyong nag-aalab sa loob niya. Ngunit naintindihan niya ang estratehiya. Hindi ito tungkol sa karuwagan kundi sa proteksyon. Proteksyon sa kanyang ina, sa kanyang anak, sa kanyang sarili. Inabot ni Ateondio Morales ang isang folder na may mga dokumento. Mga kontrata ito na dapat suriin ni Marco, mga pahintulot para kumilos ang abogado sa kanyang pangalan, mga kahilingan para sa pag-freeze ng mga joint account at proteksyon ng ari-arian. Pinirmahan lahat ni Marco doon mismo gamit ang mesa ng kafeterya bilang suporta. Bago magpaalam, nagbigay ng babala ang abogado, sinabi niyang dapat maging handa si Marco sa pinakamasama. Ang mga taong tulad ni Veronica, kapag napagtanto nilang nawawalan na sila ng kontrol, ay maaaring kumilos sa mga hindi inaasahang paraan. Hindi naman sa pisikal na pananakit, kundi sa emosyonal na manipulasyon, paninikil, mga pagtatangkang baligtarin ang sitwasyon para sa kanilang kapakinabangan. Dapat maging alerto si Marco, mapagbantay. Matapos umalis si Ateondio Morales, nanatili si Marco doon ng ilang minuto, pinagmamasdan ang galaw sa kafeterya. May mga taong pumapasok at lumalabas, may dalang kape, nakikipag-usap sa telepono, namumuhay ng kanilang normal na buhay. Nainggit siya sa normalidad na iyon. Sa simpleng buhay na iyon, ang kanyang buhay na tila napaka-organisado at kontrolado ay naging isang nakatagong kaguluhan. Bumalik siya sa kwarto at nakitang naglalaro si Gabriel ng ilang laruan na dinala ni Aling Zeni mula sa bahay. Mas masigla ang bata, mas alerto, pinagmamasdan ni Nanay Irene ang kanyang apo na may ngiti sa labi.
Para bang malayo sa bahay na iyon, malayo kay Veronica, sa wakas ay makahinga na silang lahat. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone at nakita ang maraming mensahe mula kay Veronica. Nagtatanong ito kung kailan siya babalik, sinasabing nag-aalala ito na namimiss siya nito. May isang mas bagong mensahe, ipinadala ilang minuto lang ang nakalipas na nagsasabing dadaan ito sa ospital sa hapon para bisitahin sila. Kumulo ang sikmura ni Marco. Ngunit naalala niya ang mga salita ng abogado, hindi siya maaaring magpakita ng hayagang galit. Sumagot siya ng neutral, sinabi lamang na naroroon sila. Napansin ni Nanay Irene ang tensyon sa mukha ng anak. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Marco na bibisita si Veronica at mahalagang kumilos silang lahat ng natural. Tumango si Nanay Irene, ngunit nakita niya ang takot na bumalik sa mga mata nito. Hinawakan ni Marco ang kamay ng ina at tiniyak na walang mangyayari, na naroroon siya sa lahat ng oras. 3:00 ng hapon dumating si Veronica, pumasok ito sa kwarto na may magiliw ng ngiti, may dalang isang palumpon ng mga bulaklak at isang supot ng mga matatamis. Binati nito si Nanay Irene na may peking pag-aalala, tinanong kung kumusta na ito. Mahinahon na sumagot si Nanay Irene, nagpasalamat sa mga bulaklak, pagkatapos ay bumaling si Veronica kay Gabriel. Sinubukan nitong kargahin ang bata, ngunit kumapit si Gabriel kay Marco, itinago ang mukha. Itinago ni Veronica ang pagkadismaya sa isang pilit na tawa. Nagkomento itong naninibago si Gabriel sa lahat na normal lang iyon pagkatapos magpalipas ng gabi sa ospital. Pinagmasdan ni Marco ang bawat kilos nito, bawat salita, bawat galaw. Ngayong alam na niya ang katotohanan, nakikita niya ang dati niyang binabaliwala. Ang pagkukunwari sa ngiti, ang kalamigan sa mga mata, ang nakatagong tensyon. Isang aktres, si Veronica, at isang napakagaling na aktres. Kumuha ito ng upuan at umupo sa tabi ng kama. Nagsimula itong magsalita tungkol sa kung paano ito nag-alala, kung paano hindi nito maintindihan ang nangyari, kung paano nito gustong tumulong. Pinutol siya ni Marco. Sinabi niyang ipinaliwanag ng doktor na si Nanay Irene ay may matinding stress at malnutrisyon na kailangang imbestigahan ang mga sanhi. Nagkunwari si Veronica na nagulat. Sinabi niyang palaging matigas ang ulo ni Nanay Irene na tumatanggi ito sa pagkain na hindi ito tumatanggap ng tulong. Nanatiling tahimik si Nanay Irene, ngunit nakita ni Marco ang mga luhang namumuo sa mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay ng ina at sinabi kay Veronica na mula ngayon siya na mismo ang personal na mag-aasikaso sa pagkain at kapakanan nito. Ngumiti si Veronica, ngunit may mapanganib sa ngiting iyon. Tinanong nito kung may ipinapahiwatig si Marco. Kung sinisisi ba niya ito sa isang bagay. Pinanatili ni Marco ang kalmadong boses, sinabi niyang hindi niya sinisisi ang sinuman, tinitiyak lamang na matatanggap ng kanyang ina at anak ang mga kinakailangang pangangalaga. Naging tensyonado ang sitwasyon, mabilis na nag-iba ng usapan si Veronica. Tinanong nito kung kailan sila babalik sa bahay. Sinabi ni Marco na mananatili si Nanay Irene ng ilang araw pa para sa obserbasyon at mananatili siya sa ospital kasama nito. Iginigiit ni Veronica, sinabi nitong hindi na kailangan iyon na maaring si Aling Zeni ang magbantay, na kailangan niyang magpahinga, magtrabaho at asikasuhin ang kanyang mga negosyo. Matigas si Marco, sinabi niyang maaaring maghintay ang kanyang mga negosyo, na ang kanyang prioridad ngayon ay ang kanyang pamilya. Hindi nagustuhan ni Veronica ang sagot. Tumayo ito, sinabing kailangan niyang umalis para ayusin ang ilang bagay at babalik kinabukasan. Nagpaalam ito ng isang malamig na halik sa pisngi ni Marco at umalis. Nang magsara ang pinto, nagpakawala ng hininga si Nanay Irene. Napansin ni Marco na naging tensyonado ito sa buong panahon. Si Gabriel, na tahimik sa kandungan ng ama, ay nagsimula na ring mag-relax. Kamangha-mangha kung paano nararamdaman ng isang 2 taong gulang na bata ang negatibong enerhiya ng babaeng iyon. Sa gabi, pagkatapos makatulog ni Gabriel at nagpapahinga si Nanay Irene, nakatanggap si Marco ng tawag mula kay Paulo, ang kaibigan na nag-iimbestiga kay Veronica. May natuklasan itong mahalaga at gusto nitong makipagkita sa lalong madaling panahon. Hiniling ni Marco na manatili muli si Aling Zeni sa ospital at umalis upang makipagkita kay Paulo sa isang tahimik na restaurant sa Bonifacio Global City. Naghihintay si Paulo sa isang mesa sa likuran. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Pagkaupo ni Marco, binuksan ni Paulo ang isang folder na may mga
dokumento at larawan. Nakakabahala ang kanyang natuklasan. Si Veronica at ang kanyang tatlong kapatid na babae, sina Julia, Patricia at Renata, ay lumaki sa isang ampunan sa probinsya ng Batangas. Lahat sila ay inampon ng iba't ibang pamilya, ngunit nanatiling may ugnayan sa paglipas ng mga taon. At lahat, ganap na lahat, ay may pattern ng mga relasyon sa mas matatandang lalaki, mga sitwasyon ng kontrol sa pananalapi at bigla ang pagkawala. Nagpakita si Paolo ng mga lumang clipping ng dyaryo, mga ulat ng mga isinarang investigasyon, mga record ng pulisya. May mga kaso ng mga lalaking nawalan ng malalaking yaman, mga iba na bigla na lang nawala sa mga lungsod kung saan sila nakatira at ilan na dumanas ng malubhang depresyon. Walang konkretong ebidensya ng krimen ngunit may malinaw na pattern. Isang pattern ng sistematikong manipulasyon. Kinilabutan si Marco. Tinanong niya kung may anumang nag-uugnay kay Veronica sa kanyang pamilya partikular. Nag-atubili si Paolo, sinabi niyang iniimbestigahan pa niya ngunit may isang nakakaintrigang palatandaan. Si Ricardo, ang kapatid ni Marco, ay nagkaroon ng maikling relasyon sa isa sa mga kapatid ni Veronica ilang taon na ang nakalipas. Si Julia, nagulat si Marco, si Ricardo ay palaging isang taong marupok ang emosyon, umaasa sa pananalapi sa kanyang nakatatandang kapatid. Nabubuhay siya sa tulong ni Marco na nagbabayad ng kanyang mga bayarin, sumusuporta sa kanyang magulong pamumuhay. At ngayon natuklasan niyang nasangkot si Ricardo sa isang tao mula sa bilog ni Veronica. Nagpatuloy si Paolo. Sinabi niyang sinusubukan niyang hanapin si Ricardo para makausap, ngunit nawawala ito sa loob ng ilang linggo. Naramdaman ni Marco ang bigat ng impormasyong iyon. Maaaring sangkot si Ricardo sa lahat ng ito, maaaring minanipula siya ng mga babaeng iyon, iminungkahi ni Paolo na mag-ingat ng husto si Marco. Kung talagang may koneksyon sa pagitan ni Ricardo at ng pamilya ni Veronica, mas komplikado ang mga bagay kaysa sa inaakala. Sumang-ayon si Marco at hiniling na ipagpatuloy ni Paolo ang investigasyon. Hiniling din niya na subukang hanapin si Ricardo sa lalong madaling panahon. Pagbalik sa ospital, pagod na pagod si Marco sa isip at emosyon. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto para hindi magising sina Gabriel at Nanay Irene. Umupo siya sa armchair at nanatili doon, pinagmamasdan ang dalawang natutulog. Naisip niya si Marina, ang kanyang unang asawa. Naalala niya kung gaano ito ka-sweet, totoo at puno ng buhay. Naalala niya ang araw na pumanaw ito, iniwan siyang mag-isa na may sanggol sa kanyang mga braso. Palaging naniniwala si Marco na biglaan ang pagpanaw ni Marina, isang kasawian ng buhay. Ngunit ngayon sa lahat ng kanyang natutuklasan, isang terribleng pagdududa ang nagsimulang lumitaw. Paano kung hindi lang ito isang kasawian? Paano kung may iba pa? Ipinilig niya ang kanyang ulo, sinusubukang alisin ang kaisipang iyon. Hindi siya maaaring magsimulang mag-isip ng mga bagay na walang ebidensya. Ngunit naitanim na ang binhi ng pagdududa. Kinabukasan, tumawag muli si Javier Morales. Sinabi niyang nakakuha siya ng utos mula sa korte para mag-install ng mga security camera sa bahay ni Marco na idinadahilan ang pangangailangan para sa proteksyon ng pamilya. Sinimulan na rin niya opisyal ang proseso ng paghihiwalay. Ngunit sa isang maingat na paraan nang hindi pa ipinapaalam kay Veronica. Nagpasalamat si Marco at tinanong kung gaano katagal bago maayos ang lahat. Naging tapat si Atajer Morales. Sinabi niyang depende ito sa maraming salik, ngunit gagawin niya ang lahat para mapabilis ang proseso. Ang mahalaga ay hindi ipahalata kay Veronica hanggang sa huli na ang lahat para siya ay kumilos. Sa mga sumunod na araw, pinanatili ni Marco ang rutina sa ospital. Araw-araw na dumadalaw si Veronica para sa maikling pagbisita, palaging sinusubukang magmukhang nag-aalala at matulungin. Ngunit nakikita ni Marco sa likod ng maskara, nakikita niya ang pagkainip sa mga mata nito, ang iritasyon kapag sinasabi niyang mananatili pa siya sa ospital, ang pagkadismaya kapag sinusubukan nitong lumapit kay Gabriel at tinatanggihan siya ng bata. Pabuti ng pabuti si Nanay Irene. Namangha ang mga doktor sa kanyang paggaling. Bumalik siya sa pagkain ng maayos, sa pakikipag-usap, sa pagngiti, para siyang muling isinilang, malaya mula sa araw-araw na pang-aapi. Iba na rin si Gabriel. Mas masigla, mas madaldal, tumatawa sa mga biro ng mga nurse. Isang hapon habang nag-iisa si Marco sa pasilyo na sumasagot ng mga email mula sa trabaho, lumapit ang isa sa mga social worker, si Dr. Beatriz.
Humiling itong mag-usap sila ng pribado. Pumunta sila sa isang bakanteng silid-pulungan. Sinabi ni Dr. Beatrice na nagsagawa siya ng detalyadong pagsusuri sa kaso at inirerekomenda ng kanyang mga ulat na hindi na bumalik sina Nanay Erin at Gabriel sa bahay habang naroroon si Veronica. Ipinaliwanag niyang bagamat walang ebidensya ng pisikal na pananakit, may malinaw na mga senyales ng emosyonal na pang-aabuso at kapabayaan at sapat na yon para sa isang opisyal na rekomendasyon na kahinga ng maluwag si Marco. Ang ulat na yon ay magiging mahalaga para sa proseso ng paghihiwalay at para matiyak ang permanenteng kustodiya kay Gabriel. Nagpasalamat siya kay Dr. Beatrice at humingi ng kopya ng lahat. Nang gabing iyon, nagpa siya si Marco. Hindi na siya babalik sa bahay na yon. Magrerenta siya ng isang pansamantalang apartment, dadalhin sina Nanay Irene at Gabriel doon kapag nakalabas na ito sa ospital at babalik lamang sa mansyon para kunin ang kanyang mga gamit kapag wala si Veronica. Oras na para tuluyang kumalas. Tumawag siya kay Ationa Morales at ipinaalam ang desisyon. Sumang-ayon ang abogado na iyon ng pinakamahusay na estratehiya. Ipinaalam din niya na natagpuan na si Ricardo. Nasa isang murang hotel ito sa Cubao, Quezon City, tila walang pera at iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa pamilya. Nakausap siya ni Paulo at nagtakda ng pagkikita para sa susunod na araw. Hiniling ni Marco na sumama sa pagkikitang iyon. Kailangan niyang tingnan sa mga mata ang kanyang kapatid at intindihin kung ano talaga ang nangyayari. Kinabukasan, iniwan ni Marco sina Nanay Irene at Gabriel sa pangangalaga ni Aling Zeni at umalis upang makipagkita kay Ricardo. Simple ang hotel, halos sira-sira, sa isang abalang kalye malapit sa Cubao. Naghihintay si Paolo sa reception. Sabay silang umakyat sa kwarto sa ikatlong palapag. Binuksan ni Ricardo ang pinto. Hindi siya makilala. Payat, may malalalim na eye bags, hindi ahit at gusot ang damit. Mukha siyang isang sirang tao. Nang makita si Marco, nagsimula siyang umiyak. Sinabi niyang nagsisisi siya, na nahihiya siya, na may ginawa siyang terible. Pumasok si Marco sa kwarto at umupo sa nag-iisang upuan. Nakatayo si Ricardo, nakasandal sa pader. Nanatili si Paulo malapit sa pinto. Hiniling ni Marco na ikwento lahat ni Ricardo. Nagsimulang magsalita si Ricardo sa pagitan ng mga hikbi. Ikinuwento niyang nakilala niya si Julia, kapatid ni Veronica, mga 3 taon na ang nakalipas. Kaakit-akit ito, maalalahanin at tila tunay na interesado sa kanya. Nagkaroon sila ng maikli ngunit matinding relasyon. Madalas magtanong si Julia tungkol sa pamilya, tungkol kay Marco, tungkol sa mga negosyo. Si Ricardo, na inosente at nangangailangan ng atensyon, ay ikinuwento ang lahat. Nang mabuntis si Marina at pagkatapos ay bigla ang pumanaw, nagulat si Ricardo. Inaliw siya ni Julia. Sa panahong iyon niya nabanggit na mayroon siyang kapatid, si Veronica, na dumanas din ng mga pagkawala at maaaring makatulong kay Marco. Si Ricardo na gustong tulungan ang kapatid at humanga sa di umano'y kabaitan ni Julia ay nagayos ng isang hindi sinasadyang pagkikita sa pagitan ni Marco at Veronica. Nanlamig ang dugo ni Marco. Lahat ay plinano mula sa simula. Hindi aksidenteng pumasok si Veronica sa kanyang buhay. Ito ay isang kalkuladong estratehiya, binuo sa tulong ng kanyang sariling kapatid. Nagpatuloy si Ricardo, sinabi niyang pagkatapos ikasal sina Marco at Veronica, nagsimulang magbago si Julia. Naging malamig ito, malayo, humingi ng pera kay Ricardo maraming beses. Siya, na walang lakas ng loob na humingi pa kay Marco, ay nagsimulang ibenta ang kanyang sariling mga ari-arian, umutang sa mga nagpapautang. Nawala si Julia, ilang buwan na ang nakalipas, iniwan siyang baon sa utang at desperado. Doon nagsimulang maghinala si Ricardo. Nag-research siya tungkol kay Julia, natuklasan ang kanyang mga kapatid at nakita ang mga pattern. At napagtanto niyang inilagay niya sa panganib ang sarili niyang kapatid. Ngunit dahil sa sobrang takot at hiya, hindi niya nasabi. Tumakas siya, nagtago, sinubukang maglaho, sinusubukang iproseso ni Marco ang lahat. Ang kanyang sariling kapatid kahit hindi sinasadya ang naging daan para sa bangungot na yon. Ngunit habang tinitingnan si Ricardo, nakikita ang kanyang kalagayan na pagtanto ni Marco na biktima rin siya. Biktima ng sarili niyang kahinaan, oo, ngunit biktima pa rin. Tumayo si Marco at lumapit sa kapatid. Inaasahan ni Ricardo ang galit, akusasyon, pagtanggi. Ngunit niyakap siya ni Marco, sinabi niyang naiintindihan niya na hindi niya ito sinisisi, na aayusin nila ito ng magkasama.
Bumuhos ang luha ni Ricardo sa mga braso ng kapatid. Tahimik na pinagmamasdan ni Paulo ang lahat. Pagkatapos ng sandaling iyon, iminungkahi niyang opisyal na makipagtulungan si Ricardo sa investigasyon. Nasabihin niya ang lahat sa mga autoridad na tumulong sa pagbuo ng kaso laban kay Veronica at sa kanyang mga kapatid. Agad na sumang-ayon si Ricardo. Dinala ni Marco si Ricardo sa isang mas magandang hotel, binayaran ng panunuluyan at binigyan ng pera para sa pagkain at pag-aalaga sa sarili. Nag-schedule din siya ng konsultasyon sa isang psychologist. Kailangan ni Ricardo ng profesional na tulong. Pagbalik sa ospital ng hapong iyon, nararamdaman ni Marco ang pinaghalong emosyon. Galit, lungkot, ginhawa, determinasyon, ngunit higit sa lahat, nararamdaman niyang sa wakas ay nauunawaan na niya ang lawak ng problema. At kasama ng pag-unawang ito, dumating ang kapangyarihang kumilos. Nakalabas si Nanay Irene sa ospital 1 linggo pagkatapos nasiyahan ang mga doktor sa kanyang paggaling at pinayagan siyang umuwi na may mga rekomendasyon para sa outpatient follow-up. Si Marco, tapat sa kanyang desisyon, ay hindi dinala ang ina o si Gabriel pabalik sa mansyon. Nagrenta siya ng isang maluwag na apartment sa Kapitolyo, Pasig, isang tahimik at ligtas na lugar malayo sa mga mata ni Veronica. Ang apartment ay may 3 kwarto. Isang malawak na sala na may balkonahe at saganang natural na liwanag. Kumuha si Marco ng isang nurse para samahan si Nanay Irene sa araw at isang mapagkakatiwalaang yaya na inirekomenda ni Aling Zeni para tumulong kay Gabriel. Nag-install din siya ng mga security camera sa lahat ng silid at sa pasukan ng gusali. Hindi na siya muling sasabak sa panganib. Si Veronica siyempre ay hindi tinanggap ng maayos ang balita. Nang sa wakas ay ipinaalam sa kanya ni Marco na hindi na sila babalik sa bahay, sumabog ito. Tumawag ito ng maraming beses, nagpadala ng galit na mga mensahe, humingi ng mga paliwanag, na natiling kalmado si Marco. Sinabi lamang niyang kailangan niya ng panahon para alagaan ang kanyang ina at ayusin ang mga bagay-bagay, na mag-uusap sila ng personal sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi tanga si Veronica. Napansin niyang may nagbago. Iba na si Marco, mas malayo, mas matatag, mas kontrolado. At yun ang nagpaalerto sa kanya, ang mga taong tulad ni Veronica ay may matalas na pakiramdam para malaman kung kailan sila natatalo sa laro. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap si Marco ng isang hindi inaasahang tawag. Mula ito sa isang babaeng nagpakilala bilang si Dr. Luciana Ferrer, isang patologo mula sa National Bureau of Investigation. Sinabi niyang kailangan niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang maselang bagay na may kaugnayan sa kanyang yumaong asawa si Marina. Kumabog ng mabilis ang puso ni Marco. Tinanong niya kung tungkol saan ito. Hiniling ni Dr. Ferrer na magkita sila ng personal. Sumang-ayon si Marco at nagtakda ng petsa para kinabukasan. Ng gabing iyon, halos hindi nakatulog si Marco. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salita ng patologo. Ano kaya ang natuklasan niya tungkol kay Marina? Posible kayang tama ang kanyang pinakamadilim na hinala? Kinabukasan, pumunta si Marco sa NBI kasama si Atavilar Morales. Tinanggap sila ni Dr. Ferrer sa kanyang opisina. Isang simpleng espasyo na may mga istanteng puno ng mga file at isang computer sa mesa. Isa siyang babaeng nasa katanghaliang gulang, seryoso ang tingin at profesional ang tindig. Nagsimulang magpaliwanag si Dr. Ferrer na kinontak siya ng isang kasamahan na nagtatrabaho sa ospital kung saan pumanaw si Marina. Sinusuri ng kasamahang ito ang mga lumang kaso nang makahanap ito ng mga hindi pagkakapare-pareho sa ulat ng pagkamatay ni Marina. Dahil sa pag-aalala, hiniling niya na muling suriin ni Dr. Ferrer ang kaso. Tensyonado si Marco. Nagsusulat si Atejom Morales. Nagpatuloy si Dr. Ferrer. Ipinaliwanag niyang noong panahong iyon, ang sanhi ng pagkamatay ni Marina ay naitala bilang mga komplikasyon sa pagbubuntis. Isang malungkot na pangyayari ngunit hindi bihira. Gayunpaman sa pagsusuri ng mga naka-archive na toxicology exam, may nakita siyang nakakabahala. May mga bakas ng mga sangkap na hindi dapat naroroon sa katawan ng isang malusog na buntis. Mga sangkap na sa naipong dosis ay maaaring magdulot ng mga sintomas na ipinakita ni Marina bago pumanaw. Progresibong panghihina, palaging pagduduwal, pagkalito, bigla ang pagbagsak. Naramdaman ni Marco na gumuho muli ang kanyang mundo. Tinanong niya kung ang ibig sabihin nito ay ang iniisip niya. Nagatubili si Dr. Ferrer, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Sinabi niyang hindi niya maaaring kumpirmahin ang anuman ng walang mas malalim na investigasyon, ngunit ang mga pahiwatig ay nagmumungkahi ng sinadya at unti-unting pagkalason.
Sumingit si Attorney Morales. Tinanong niya kung posible bang magsagawa ng isang tiyak na pagsusuri. Sinabi ni Dr. Ferrer na oo, ngunit kakailanganin ng pahintulot ng korte para sa paghukay sa labi at mga bagong pagsusuri. Tiniyak ni Attorney Morales na aayusin niya ang lahat. Umalis si Marco sa pagpupulong na iyon na lubos na nababagabag. Si Marina, ang kanyang unang asawa, ang ina ni Gabriel, ay hindi pumanaw dahil sa isang kasawian. Kinuha siya mula sa kanya at lahat ay tumuturo kay Veronica. Bumalik siya sa apartment sa Kapitolyo na dala pa rin ang pagkabigla sa revelasyon. Napansin ni Nanay Irene ang kalagayan ng anak pagpasok pa lang nito. Tinanong niya kung ano ang nangyari. Umupo si Marco sa tabi nito sa sofa at ikinuwento ang lahat. Namutla si Nanay Irene. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay ng anak at sinabi ang isang bagay na nagbigay linaw sa lahat. Ikinuwento niyang sa mga buwan bago pumanaw si Marina, madalas nang bumisita si Veronica sa bahay. Lumilitaw ito na may iba't ibang dahilan. Laging nag-aalok na tumulong, samahan si Marina at maghanda ng mga tsaa at espesyal na pagkain para sa buntis. Naalala ni Marco? Totoo nga, nasa paligid na si Veronica. Nakalimutan niya ang detalyeng iyon. Noong panahong iyon, inakala niyang mabait ito. Akala niya isa lamang siyang taong matulungin na tumutulong sa isang buntis. Ngunit ngayon, alam na ang lahat na pagtanto niyang bahagi iyon ng plano. Nagpatuloy si Nanay Irene. Sinabi niyang may mga napansin siyang kakaiba noon. Nagrereklamo si Marina ng kakaibang lasa sa pagkain ng pakiramdam na mas nanghihina pagkatapos kumain ng ilang pagkain na inihanda ni Veronica. Ngunit lahat ay iniugnay ito sa mga hormone ng pagbubuntis, sa mga karaniwang cravings at pag-ayaw ng mga buntis. Walang nag-akala na maaaring mas malala pa ito. Wasak si Marco. Nakaramdam siya ng matinding pagkakasala. Paano niya hindi napansin? Paano niya pinapasok ang babaeng iyon sa kanyang buhay, sa kanyang bahay, malapit kay Marina? Ang galit na nararamdaman niya para kay Veronica ay sinamahan ngayon ng mas malaking galit sa kanyang sarili. Niyakap ni Nanay Irene ang anak. Sinabi niyang hindi niya dapat sisihin ang sarili, na si Veronica ay isang bihasang manipulador na niloko niya ang lahat, na walang sino man ang makakahula. Ngunit alam ni Marco na matatagalan bago niya mapatawad ang kanyang sarili. Tumawag si Atanana Morales 2 araw pagkatapos. Nakuha na niya ang pahintulot ng korte para sa paghukay. Isasagawa ang pamamaraan sa loob ng 1 linggo. Pinahintulutan ni Marco ang lahat. Kailangan niya ang katotohanan gaano man ito kasakit. Samantala, patuloy na iniimbestigahan ni Paulo si Veronica at ang kanyang mga kapatid. Natuklasan niyang ang 4 na babae ay may komplikadong kasaysayan. Lumaki sila sa iba't ibang ampunan matapos alisin sa mga problemadong pamilyang umampon sa kanila. Ang traumatikong nakaraan na ito ang nagbuklod sa kanila sa isang uri ng baluktot na kasunduan para mabuhay. Nakikita nila ang mundo bilang isang mapanganib na lugar at naniniwala na ang tanging paraan upang matiyak ang seguridad ay sa pamamagitan ng kontrol at manipulasyon. May natuklasan ding mas bago si Paulo. Gumawa si Veronica ng malalaking withdrawal mula sa mga joint account nila ni Marco. Malalaking halaga inilipat sa mga account na nakapangalan sa ibang tao. Naghahanda siyang tumakas. Agad na ipinaalam ni Marco kay Attorney Morales na nakakakuha ang abogado ng utos na i-freeze ang mga account. Hindi na makakagalaw ng pera si Veronica. Ito ay magpapagalit sa kanya, ngunit mag-iiwan din sa kanya na walang magawa. Sa araw ng paghukay, hindi pumunta si Marco sa sementeryo, hindi niya kakayanin. Nanatili siya sa apartment kasama si Gabriel, naglalaro kasama ang bata, sinusubukang maging abala. Nagdarasal si Nanay Irene sa kwarto, naghahanda ng tanghalian si Aling Zeni sa kusina. Isang araw iyon ng nakakabalisang paghihintay. Tumawag si Attorney Morales sa hapon, kinumpirma ng mga paunang resulta ng mga bagong pagsusuri ang mga hinala. Si Marina ay unti-unti at sinadyang nilason. Opisyal na bubuksang muli ang investigasyong kriminal at ipapatawag si Veronica para magbigay ng testimonya. Ibinaba ni Marco ang telepono at nanatili doon, nakatayo sa gitna ng sala. Nararamdaman ang bigat ng kumpirmasyong iyon. Hindi kailangang pumanaw si Marina. Hindi kailangang lumaki si Gabriel na walang ina. Maaaring naging iba ang lahat kung hindi dahil kay Veronica. Kinabukasan 2 pulis ang pumunta sa mansyon para ipatawag si Veronica.
Tinanggap niya sila ng may pagkagulat at galit. Nang malaman niya kung tungkol saan ito, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure ngunit halatang nababagabag. Dinala siya sa istasyon ng pulisya para magbigay ng testimonya. Sa panahon ng testimonya, itinanggi lahat ni Veronica. Sinabi niyang halos hindi niya kilala si Marina, na tumulong lamang siya ilang beses dahil sa pakikiramay, na hindi niya kailanman gagawin ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Ngunit may mga ebidensya ang mga investigador, mga resibo ng pagbili ng mga sangkap, mga mensaheng ipinagpalitan sa kanyang mga kapatid, mga salaysay ng mga saksi na nakakita sa kanyang naghahanda ng pagkain para kay Marina. Nang harapin ng mga ebidensya, nagbago ng estratehiya si Veronica. Nagsimula siyang umiyak, maging biktima at sabihing hindi siya naiintindihan na pinagbibintangan siya ng walang katarungan. Ngunit ang hepe ng investigasyon, si Inspektor Amanda Rodriguez ay bihasa. Nakaharap na siya ng mga manipulador dati at hindi siya nagpalinlang. Pansamantalang pinalaya si Veronica, ngunit may utos na huwag lumapit kina Marco, Nanay Irene o Gabriel. Kinuha rin ang kanyang pasaporte. Umalis siya sa istasyon ng pulisya na may madilim na mukha, ang mga mata ay puno ng pinipigilang galit. Nalaman ni Marco ang lahat sa pamamagitan ni Atejor Morales. Pinayuhan siya ng abogado na doblehin ang seguridad. Si Veronica ay nasukol at ang mga taong nasusukol ay maaaring gumawa ng mga hindi inaasahang bagay. Nang gabing iyon, nasa apartment si Marco nang makatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya, ngunit sinagot. Si Julia, ang kapatid ni Veronica na nasangkot kay Ricardo. Sinabi ni Julia na kailangan niyang makipag-usap sa kanya ng personal na mayroon siyang mahalagang impormasyon. Naghinala si Marco, maaaring isang patibong? Ngunit iginiit ni Julia, sinasabing gusto niyang bumawi na hindi na siya sang-ayon sa ginagawa ng kanyang mga kapatid na natatakot siya sa maaaring gawin ni Veronica. Kinonsulta ni Marco sina Atosino Morales at Paulo. Nagpa siya silang tanggapin ang pagkikita, ngunit may lahat ng pag-iingat. Gaganapin ito sa isang pampublikong lugar sa araw kasama si Paulo at isang pribadong security guard na nagmamasid mula sa malayo. Itinakda ang pagkikita sa isang kapihan sa Faria Lima Avenue. Dumating si Julia sa tamang oras. Isa siyang babaeng may marupok na anyo, maikling blonde na buhok at malinaw na mga mata. Mukha siyang takot. Umupo si Marco sa harap niya. Nagsimulang magsalita ng mabilis si Julia na parabang natatakot na mawala ng lakas ng loob. Ikinuwento niyang ang apat na magkakapatid ay gumawa ng isang kasunduan noon. Suportahan ang isa't isa, gamitin ang kanilang mga talento para matiyak ang seguridad sa pananalapi at hindi umasa sa sinuman. Sa simula, tungkol lamang ito sa pagprotekta sa kanilang sarili. Ngunit sa paglipas ng panahon, lalo na sa ilalim ng impluensya ni Veronica na pinakamatalino at pinakamalamig, ito ay naging isang mas madilim na bagay. Sinabi ni Julia na labis niyang pinagsisisihan ang pagsasangkot kay Ricardo, na talagang gusto niya ito, ngunit pinilit siya ni Veronica na gamitin ang relasyong iyon para makarating kay Marco. Inamin ni Julia na palagi niyang alam ang plano ni Veronica kay Marina, ngunit wala siyang lakas ng loob na isumbong ito. Natatakot siya sa kanyang kapatid, natatakot sa mga kahihinatnan, tahimik na nakikinig si Marco, pinipigilan ang galit na nararamdaman. Nagpatuloy si Julia. Sinabi niyang ngayon ay desperado na si Veronica na nawalan na ito ng kontrol sa sitwasyon at may pinaplano. Hindi alam ni Julia kung ano eksakto, ngunit kilala niya ang kanyang kapatid para malaman na mapanganib ito. Tinanong ni Marco kung handa si Julia na tumistigo laban kay Veronica. Nag-atubili si Julia. Sinabi niyang oo, ngunit kakailanganin niya ng proteksyon. Tiniyak ni Marco na aayusin niya ito. Tinawagan niya si Atewes Morales at ipinaliwanag ang sitwasyon. Sinabi ng abogado na kukontakin niya ang hepe ng investigasyon at aayusin ang lahat. Umalis si Julia sa kapihan na may kasamang escort ni na Paulo at ng security guard na natili si Marco doon. Pinoproseso ang lahat. Pagod na pagod siya. Pagod sa pisikal at emosyonal. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring sumuko ngayon. Malapit na niyang tapusin ang bangungot na ito ng tuluyan. Sa mga sumunod na araw, mabilis na umusad ang investigasyon. Sa testimonya ni Julia, lumabas ang mga bagong detalye, na-recover ang mga mensahe, natunton ang mga transaksyon sa pananalapi at natagpuan ang mga saksi. Sumisikip na ang mundo para kay Veronica. Siya, na napansin ito, ay naging mas pabago-bago. Sinubukan niyang kontakin si Marco ng maraming beses, nagpapadala ng mga mapagbanta, pagkatapos ay nagmamakaawa, pagkatapos ay mapang-akusang mensahe.
Hindi sinasagot ni Marco ang alinman. Sinusunod niya ang mga tagubilin ng abogado. Si Ricardo na sumasailalim sa psychological treatment at nagpapagaling ay ipinatawag din para magbigay ng testimonya. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nalalaman, inamin ang kanyang bahagi sa kwento at formal na humingi ng tawad kay Marco. Ang relasyon ng magkapatid, bagamat may lamat, ay unti-unting nabubuo muli. Isang hapon, nasa apartment si Marco na naglalaro kasama si Gabriel nang makatanggap siya ng isang agarang tawag mula kay Paulo. Nawawala si Veronica, wala ito sa mansyon, hindi sinasagot ang telepono, walang nakakaalam kung nasaan ito. Hinala ni Paulo na maaaring nagpaplano itong tumakas o mas masahol pa. Agad na inalertuhan ni Marco ang seguridad ng gusali. Hiniling niyang doblehin ang pagbabantay. Ipinaalam din niya kay Inspektor Amanda na nag-issue ng warrant of arrest. Hindi makakatulog ng mahimbing si Marco hanggat hindi niya alam kung nasaan si Veronica. 2 oras pagkatapos, tumawag muli si Paulo. Natagpuan na si Veronica. Nasa isang hotel ito malapit sa Ninoy Aquino International Airport. Tila, nagpaplano itong umalis ng bansa gamit ang mga peking dokumento. Papunta na ang mga pulis. Nakahinga ng maluwag si Marco. Sa wakas, malapit nang matapos ang bangungot na ito, inaresto si Veronica sa hotel. Nang harapin, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Sumigaw siya, inakusahan ang lahat ng sabwatan laban sa kanya at nagbantang idedemanda ang lahat. Ngunit wala nang paraan para tumakas. Matibay ang mga ebidensya, ang testimonya ni Julia, ang mga ebidensya ng pagkalason kay Marina, ang mga talaan ng emosyonal na manipulasyon laban kina Nanay Irene at Gabriel, lahat ay dokumentado. Ipinag-utos ang kanyang preventive detention, hahatulan si Veronica sa iba't ibang krimen. Si Julia, bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, ay makakatanggap ng mas mababang sentensya. Ang 2 pang kapatid, sina Patricia at Renata, ay natagpuan din at tinanong. Sangkot sila sa mga katulad na modus sa ibang mga lungsod. Sinubaybayan ni Marco ang lahat sa pamamagitan ni Attorney Morales. Sa wakas, makahinga na siya. Hindi nabanta si Veronica. Ligtas na ang kanyang ina, ligtas na si Gabriel, nalaman na ang katotohanan tungkol kay Marina. Ngunit hindi nawala ang sakit sa isang iglap. Alam ni Marco na matatagalan bago iproseso ang lahat, bago gumaling, bago mapatawad ang kanyang sarili. Ngunit ngayon kahit papaano, mayroon na siyang kalinawan, mayroon siyang katotohanan, at mayroon siyang pamilya. Sa apartment sa Kapitolyo, lalong gumagaling si Nanay Irene. Muli siyang ngumingiti, nagluluto at nag-aalaga sa kanyang apo nang may kagalakan. Namumukadkad si Gabriel. Mas madaldal, mas palatawa, naglalaro ng walang takot. Nagkomento ang yaya na para siyang ibang bata. Binawasan ni Marco ng malaki ang kanyang oras sa trabaho. Nagtalaga siya ng mga responsibilidad, kumuha ng isang mapagkakatiwalaang manager at inayos muli ang kanyang mga prioridad. Napagtanto niyang walang saysay ang tagumpay sa propesyon kung wala siya sa buhay ng mga taong mahal niya. Mas mabuti na rin si Ricardo. Regular siyang dumadalo sa therapy, nakakuha ng isang simpleng ngunit marangal na trabaho at muling binubuo ang kanyang buhay. Madalas silang magkita ni Marco. Ang relasyon ng magkapatid, bagamat may peklat, ay mas tapat na ngayon. Mas totoo, ang paglilitis kay Veronica ay nakatakda sa loob ng ilang buwan. Tiniyak ni Attorney Morales na matibay ang kaso at halos tiyak na ang hatol. Alam ni Marco na kailangan niyang sariwain ang lahat sa panahon ng paglilitis, ngunit handa siya, gagawin niya ito para kay Marina, para kay Gabriel, para sa kanyang ina, para sa kanyang sarili. Isang gabi pagkatapos patulugin si Gabriel, umupo si Marco sa balkonahe ng apartment. Ang lungsod ay nakalatag sa harap niya, kasama ang mga ilaw, mga tunog, at ang buhay na pulso nito. Naisip niya ang lahat ng nangyari, kung paano binaligtad ang kanyang buhay, kung paano niya halos nawala ang lahat. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ang mabituing langit ng Maynila, may kakaiba siyang naramdaman. Nakaramdam siya ng pag-asa. Naramdaman niyang sa kabila ng lahat may oras pa para muling bumangon, para maging amang karapat-dapat para kay Gabriel, para maging anak na laging nariyan para kay Nanay Irene, para maging lalaking ipagmamalaki ni Marina. Huminga ng malalim si Marco at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ngumiti siya ng totoo. Malapit nang matapos ang bangungot at isang bagong buhay ang nagsisimula. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng bagong rutina para kay Marco at sa kanyang pamilya. Ang apartment sa Kapitolyo
na sa simula ay pansamantalang kanlungan lamang ay naging isang tunay na tahanan. Pinalamutian ni Nanay Irene ang sala ng mga lumang litrato, halaman at maliliwanag na kurtina na nagpapapasok sa sikat ng araw. Nagkaroon si Gabriel ng isang makulay na kwarto, puno ng mga laruan kung saan ginugugol niya ang mga oras sa pagbuo ng mga tore ng bloke at pagguhit gamit ang Crayola. Maagang gumigising si Marco araw-araw ngunit ngayon ay hindi na para magmadali sa opisina. Ito ay para mag-almusal kasama ang kanyang ina at anak. Para pakinggan si Gabriel na nagkukwento tungkol sa kanyang mga nakakatawang panaginip. Para makipag-usap kay Nanay Irene tungkol sa mga plano para sa araw. Ang mga simpleng umaga na iyon ay naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang rutina. Nagpatuloy ang trabaho siyempre, ngunit natutunan ni Marco na mag-delegate, magtiwala sa kanyang team at unawain na ang kanyang palaging presensya ay hindi katumbas ng tagumpay. Ang kanyang mga negosyo ay patuloy na umuunlad, marahil mas higit pa kaysa dati dahil ngayon ay gumagawa siya ng mga desisyon na may mas malinaw na isip at mas magaan na puso. Dumadalaw si Ricardo ng hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo. Nagdadala siya ng mga matatamis para kay Gabriel, nakikipaghapunan sa pamilya at nakikipag-usap kay Nanay Irene tungkol sa mga lumang recipe na gusto niyang lutuin. Ang relasyon ng magkapatid ay muling nabubuo sa mas matibay na pundasyon. Lubos nang napatawad ni Marco si Ricardo. Naiintindihan niyang pareho silang biktima ng manipulasyon at ngayon magkasama mas malakas sila. Ang paglilitis kay Veronica ay naganap sa isang malamig na umaga ng Setyembre. Ang Quezon City Hall of Justice ay abala na may mga abogado, saksi, mamamahayag at mga usisero na naglalakad sa mga pasilyo. Dumating si Marco kasama si Attorney Morales, nakasuot ng isang simpleng suit, sinusubukang panatilihin ang kanyang composure. Nagpumilit din si Nanay Irene na sumama. Sinabi niyang kailangan niyang tingnan sa mga mata ang babaeng iyon sa huling pagkakataon. Kailangan niyang makita siyang managot sa lahat ng kanyang ginawa. Sinubukan siyang pigilan ni Marco, nag-aalala sa epekto sa emosyon, ngunit hindi na tinag ang ina. Mas malakas na siya ngayon. Handa nang humarap. Ipinatawag din si Ricardo para tumistigo. Kinakabahan siya, ngunit determinado na sabihin ang katotohanan. Si Julia, ang kapatid ni Veronica na nakipagtulungan sa hustisya, ay naroroon din. Siya ay magiging isang mahalagang saksi. Nang pumasok si Veronica sa silid ng korte, nakaramdam si Marco ng paninikip sa dibdib. Iba na ito, payat, maputla, basta na lang itinali ang buhok, walang makeup at nakasuot ng simpleng damit. Ang babaeng palaging pinahahalagahan, ang perpektong anyo ay tila anino na lamang ng dati. Tiningnan ng kanyang mga mata ang buong silid at natagpuan ang mga mata ni Marco. Sa isang maikling sandali, mayroon doon. Galit, pagsisisi, desperasyon, mahirap sabihin, ngunit hindi umiwas ng tingin si Marco. Tinitigan niya ito ng matatag, walang takot, wala nang kapangyarihan sa mga matang iyon na dati siyang nilinlang. Ang hukom, si Hukom Fernando Almeda, isang lalaking nasa 50 taong gulang na may seryosong tindig at malalim na boses, ay binuksan ang sesyon. Binasa ang akusasyon, sinadyang pagkalason na nagresulta sa pagkamatay, emosyonal na manipulasyon, panloloko, pagnanakaw, mahaba ang listahan. Ang piskal, si Piskal Claudia Santos, ay iprinisenta ang mga ebidensya ng maayos, mga toxicology exam, mga resibo ng pagbili, mga narecover na mensahe, mga testimonya ng mga saksi. Bawat piraso ng palaisipan ay inilatag sa harap ng hukom at ng mga hurado. Natahimik ang buong silid habang inilalantad ang katotohanan. Nang dumating ang pagkakataon ni Nanay Irene na tumistigo, dahan-dahan siyang tumayo. Sinamahan siya ni Marco hanggang sa witness stand. Medyo nanginginig ang ina, ngunit matatag ang kanyang boses. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga buwan ng pagdurusa, ang takot, ang mga kahihiyan, ang paghihirap na makita ang kanyang apo na napapabayaan. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang nagsasalita, ngunit hindi siya tumigil. Kailangan niyang malaman ang lahat. Nanatiling walang emosyon si Veronica sa panahon ng testimonya. Ngunit nakita ni Marco ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa mesa. Nakita niya ang naninigas na panga. Galit siya, hindi nagsisisi. Galit, sumunod na tumistigo si Ricardo. Ikinuwento niya kung paano siya minanipula, kung paano siya ginamit bilang tulay para makarating si Veronica kay Marco. Maraming beses na pumiyok ang kanyang boses, ngunit natapos niya. Pagbalik niya sa kanyang upuan, tinapik ni Marco ang kanyang balikat bilang suporta. Si Julia ang pinaka-epektibong saksi.
Idinetalya niya ang plano na binuo ng magkakapatid, kung paano sila kumikilala ng mga target, kung paano sila lumalapit, kung paano nila minamanipula ang mga damdamin at sitwasyon. Nagsalita siya tungkol kay Marina, kung paano ginugol ni Veronica ang mga buwan sa pagpaplano, paghahanda at pagsasagawa ng isang malamig at kalkuladong plano. Sinubukan ng depensa ni Veronica na siraan si Julia na sinasabing nagsisinungaling siya kapalit ng mga benepisyo, ngunit pinatunayan ng mga ebidensya ang bawat salita. Sobrang daming ebidensya, sobrang daming dokumento, sobrang daming saksi. Nang sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataong magsalita si Veronica, tumayo siya. Pinayuhan siya ng kanyang abogado na manahimik, ngunit binaliwala niya ito. Tumingin siya kay Marco at nagsimulang magsalita. Puno ng pait ang kanyang boses. Sinabi niyang walang ginawa siyang walang dahilan, na tinuruan siya ng buhay na hindi nababayaran ng pagmamahal ang mga bayarin, na hindi ginagarantiyahan ng pag-ibig ang isang bubong, na ginagamit ng mga tao ang isa't isa sa lahat ng oras, ngunit naging tapat siya tungkol dito. Sinabi niyang si Marco ay inosente, na nabubuhay sa isang mundo ng pribilehiyo at hindi kailanman naintindihan kung ano ang kailangan para mabuhay. Natahimik ang silid. Nakinig si Marco nang hindi sumasabad. Nang matapos siya, naawa siya. Hindi dahil sa sitwasyon kung nasaan ito, kundi dahil sa kawalan sa loob ng babaeng iyon. Dahil sa kung gaano siya naging baluktot na hindi na niya makita ang lampas sa kontrol at manipulasyon. Humiling ng kaayusan ang hukom. Ginawa ng piskal ang kanyang pangwakas na pahayag na binibigyang diin ang kabigatan ng mga gawain. Sinubukan ng abogado ng depensa ang isang huling pagtatangka na sinasabing may mga psychological disorder, kasaysayan ng trauma. Ngunit huli na ang lahat. Umalis ang mga hurado para magdeliberasyon. Napakahirap ng paghihintay. Tahimik na naghintay sina Marco, Nanay Irene at Ricardo. Tahimik na nakikipag-usap si Atejor Morales sa telepono, inaayos ang mga huling detalye. Nasa ibang silid si Julia, nasa ilalim ng proteksyon. 2 oras pagkatapos, bumalik ang mga hurado. Ang hatol ay nagkakaisa. May kasalanan sa lahat ng akusasyon. Ang sentensya ay iaanunsyo sa loob ng ilang araw, ngunit alam ng lahat na magiging mabigat ito. Nang pumukpok ang hukom ng kanyang martilyo, pumikit si Veronica. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Sa unang pagkakataon, tila tunay siyang talunan. Inakay siya ng mga opisyal palabas ng silid, hindi siya lumingon. Niyakap ni Marco ang kanyang ina. Umiyak si Nanay Irene, ngunit mga luha iyon ang ginhawa. Sumali si Ricardo sa yakap, nanatili silang tatlo doon, magkakasama, nararamdaman ang bigat ng lahat na sa wakas ay gumaan. Sa labas ng korte, sinubukan ng mga mamamahayag na lapitan si Marco para sa mga komento. Nagbigay si Atiogen Morales ng isang maikli at opisyal na pahayag. Ayaw magsalita ni Marco, wala nang dapat sabihin. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o tagumpay. Ito ay tungkol sa hustisya, tungkol sa katotohanan, tungkol sa proteksyon. Sa mga sumunod na araw, inihayag ang sentensya. Makakatanggap si Veronica ng maraming taon sa bilangguan. Si Julia, dahil sa kanyang kooperasyon, ay nagkaroon ng mas mababang sentensya at magsisilbi sa ilalim ng open regime. Ang dalawa pang kapatid, sina Patricia at Renata, ay nahatulan din sa kani-kanilang mga kaso. Hindi na sinubaybayan ni Marco ang mga susunod na pangyayari. Ayaw niyang malaman kung nasaan si Veronica, kung kumusta ito, kung ano ang ginagawa nito. Tapos na ang kabanatang iyon. Oras na para tumingin sa hinaharap, at yun mismo ang kanyang ginawa. Ilang linggo pagkatapos ng paglilitis, gumawa si Marco ng isang mahalagang desisyon. Ibenta ang mansyon kung saan maraming masamang bagay ang nangyari. Gagamitin ang pera para bumili ng bagong bahay sa isang tahimik na lugar na may bakuran para maglaro si Gabriel at Hardin para alagaan ni Nanay Irene. Isang lugar na walang madilim na alaala. Isang lugar para tunay na magsimula muli. Nakahanap siya ng perpektong bahay sa isang gated community sa Ayala, Alabang Village sa labas ng Metro Manila. Isang palapag na bahay ito, maluwag na may maraming natural na liwanag at isang magandang berdeng lugar. Natuwa si Gabriel nang una nilang bisitahin ito. Tumakbo siya sa hardin, sumisigaw sa tuwa. Ngumiti si Nanay Irene nang makita ang kanyang apo na napakasaya. Ang paglipat ay nangyari sa isang maaraw na katapusan ng linggo ng Nobyembre. Tumulong si Ricardo na magbuhat ng mga kahon. Inayos ni Aling Zeni ang bagong kusina. Maingat na inayos ng yaya ni Gabriel ang kwarto ng bata.
At unti-unti, ang walang laman na bahay na iyon ay naging isang tahanan na puno ng buhay. Sa unang gabi sa bagong bahay, naghanda si Marco ng isang simpleng hapunan para sa pamilya. Walang ingrande, pasta na may sarsa lang, salad at garlic bread. Ngunit puno ang mesa. Sina Nanay Irene, Gabriel, Ricardo, Aling Zeni, ang yaya, si Paulo, at maging si Ate Georgie Morales ay dumating para magdiwang. Isang magaan na gabi iyon, puno ng tawanan, nakakatawang kwento at mga plano para sa hinaharap. Nakatulog si Gabriel sa sofa pagkatapos kumain ng marami. Kinumutan siya ni Nanay Irene at nanatili doon, pinagmamasdan ang kanyang apo na mahimbing na natutulog. Tumingin si Marco sa paligid, tumingin siya sa mga taong nanatili sa kanyang tabi, sa mga pinakamahihirap na sandali. Nakaramdam siya ng napakalaking pasasalamat. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak at nag-toast. Para sa bagong simula, para sa pamilya, para sa pag-ibig na nagtatagumpay sa lahat. Itinaas ng lahat ang kanilang mga baso at sabay-sabay na nag-toast. Ang mga sumunod na buwan ay panahon ng paghilom. Nagsimulang mag-therapy si Marco, kailangan niyang iproseso ang lahat ng nangyari, harapin ang kasalanan na dala pa rin niya at matutunang patawarin ang kanyang sarili. Ang psychologist, si Dr. Fernanda, ay pasensyosa at maalalahanin. Tinulungan siyang maunawaan na hindi niya ito mahuhulaan, na ginawa niya ang abot ng kanyang makakaya sa impormasyong mayroon siya. Na ang mahalaga ay kung paano siya tumugon nang matuklasan ang katotohanan. Nag-therapy din si Nanay Irene. Maganda ang kanyang paggaling sa pisikal, ngunit naroroon pa rin ang mga emosyonal na peklat. Sa paglipas ng panahon at sa tamang paggamot, bumalik siya sa pagiging malakas at masayahing babae na dati. Muli siyang nagluto ng kanyang mga espesyal na pagkain, nagtanim ng kanyang mga bulaklak at nagkwento kay Gabriel bago matulog. Lumalaking malusog at masaya si Gabriel. Pumapasok siya sa isang maliit na paaralan malapit sa bahay kung saan nakagawa siya ng maraming kaibigan. Isa siyang batang madaldal, mapagmahal at puno ng enerhiya. Pinagmamasdan siya ni Marco na naglalaro sa hardin at nararamdaman niyang nag-iinit ang kanyang puso, maayos ang kanyang anak, sa kabila ng lahat, maayos siya. Nakatagpo si Ricardo ng isang mas magandang trabaho at iniisip na bumalik sa pag-aaral. Regular siyang bumibisita sa pamilya at naging isang presenteng at mapagmahal na tiyuhin. Gustong-gusto ni Gabriel kapag dumarating si Tio Ricardo, laging may dalang bagong laro o nakakatuwang kwento. Isang hapon, nasa hardin si Marco kasama si Gabriel nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siya ngunit sinagot. Sa kabilang linya, isang babaeng may magiliw na boses ang nagpakilala bilang si Dr. Beatriz, ang social worker mula sa ospital. Tumawag siya para kumustahin sila. Ngumiti si Marco. Sinabi niyang maayos sila, napakabuti. Ikinuwento niya ang tungkol sa bagong bahay, sa paggaling ni Nanay Irene, kung paano lumalaki nga masaya si Gabriel. Naantig si Dr. Beatriz. Sinabi niyang kasiya siyang makita ang isang kaso na may masayang pagtatapos, na ipinagdarasal niya sila. Nagpasalamat si Marco. Nagpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa sa pagtitiwala sa kanila, sa pagtulong na protektahan ang kanyang pamilya. Nagpaalam si Dr. Beatriz na nais ang lahat ng mabuti para sa kanila, itinago ni Marco ang telepono at bumalik sa paglalaro kasama si Gabriel. Noong Disyembre, nag-organisa si Marco ng isang Christmas party sa bagong bahay. Inimbitahan niya ang lahat na naging mahalaga sa mahirap na panahong iyon. Si Paulo at ang kanyang asawa, si Ataulia Morales at ang kanyang pamilya, si Dr. Beatriz, maging si Julia ay inimbitahan. Muling binubuo niya ang kanyang buhay, nagtatrabaho ng marangal at sinusubukang bumawi. Napuno ang bahay ng mga tao, mga dekorasyong pamasko, pagkain at musika. Napakaraming regalo ang natanggap ni Gabriel na hindi niya alam kung saan magsisimula. Nagniningning si Nanay Irene, tinatanggap ang lahat ng may mainit na yakap. Sa panahon ng Noche Buena, humingi ng atensyon si Marco. Tumayo siya, karga si Gabriel at nagbigay ng isang emosyonal na talumpati. Nagpasalamat siya sa bawat taong naroroon. Sinabi niyang ilang buwan na ang nakalipas, nawawala siya bulag at nalulunod sa isang kasinungalingan. Ngunit dahil sa pagmamahal ng kanyang ina, sa pagtitiyaga ng mga kaibigan, sa katarungan ng mga seryosong propesyonal, nagawa niyang magising sa tamang oras. Sinabi niyang natutunan niya ang mga mahirap na aral, na ang tagumpay sa propesyon ay walang halaga kung walang pamilya, na ang tiwala ay dapat paghirapan, hindi basta-basta
basta ibinibigay, na ang pagiging present ay mas mahalaga kaysa sa anumang pirmadong kontrata, at higit sa lahat, ang tunay na pag-ibig ay nagtatagumpay sa anumang manipulasyon. Pumalakpak ang lahat. Umiyak si Nanay Irene sa tuwa. Niyakap ni Ricardo ang kapatid. Si Gabriel, na hindi masyadong naintindihan ang talumpati, ay pumalakpak na ginagaya ang mga matatanda. Isang espesyal na Pasko iyon. Isang Pasko ng muling pagsilang. Sa simula ng sumunod na taon, ginawa ni Marco ang isang huling bagay na kailangan niyang gawin. Pumunta siya sa sementeryo kung saan naroroon si Marina. Iniiwasan niyang pumunta mula nang malaman ang buong katotohanan. Natatakot siyang hindi niya kayanin ang sakit, ngunit ngayon ay handa na siya. Lumuhod siya sa harap ng lapida, nilinis niya ang mga dahon na nahulog sa marmol, naglagay siya ng mga sariwang bulaklak, at kinausap niya ito, humingi siya ng tawad dahil hindi niya napansin, dahil hindi niya naprotektahan, dahil pinapasok niya ang babaeng iyon at sinira ang lahat. Ngunit nangako rin siyang aalagaan si Gabriel, na palalakihin niya ito ng may pagmamahal, atensyon, at presensya, na magkukwento siya tungkol sa kanya, kung gaano siya kahusay, kung gaano siya kamapagmahal, kung gaano siya magiging isang kahangahangang ina. Lalaki si Gabriel na kilala si Marina, kahit hindi sa pamamagitan ng mga alaala, kundi sa pamamagitan ng mga kwentong ikukwento ni Marco at Nanay Irene. Nanatili siya doon ng isang oras, nakikipag-usap, umiiyak, nagpapaalam ng totoo sa unang pagkakataon. Nang tumayo siya, gumaan ang kanyang pakiramdam, na para bang may nabunot na tinik sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang buhay, at sa bawat araw, bumubuti ito ng kaunti. Binawasan pa ni Marco ang kanyang trabaho. Sinimulan niyang sunduin si Gabriel sa paaralan araw-araw. Nananghalian siya sa bahay kasama si Nanay Irene. Sa mga katapusan ng linggo, dinadala niya ang anak sa parke, sa sinehan, sa beach. Lumilikha siya ng mga alaala. Magagandang, masasayang alaala na balang araw ay maaalala ni Gabriel at ngingiti. Bumalik si Nanay Irene sa pagdalo sa grupo ng sining ng simbahan. Nakagawa siya ng mga bagong kaibigan. Nag-organisa siya ng mga merienda sa hapon sa bagong bahay, kung saan nagtitipon ang mga kaibigan para mag-usap at tumawa. Buhay na muli siya, buo. Nakilala ni Ricardo ang isang mabait na babae na nagngangalang Camille. Isa siyang guro, mahilig sa panitikan at may matamis na ngiti. In love si Ricardo at sa unang pagkakataon, nasa isang malusog na relasyon. Dinala niya si Camille para makilala ang pamilya at nagustuhan siya ng lahat. Tinatawag siya ni Gabriel na Tita Cami. Isang maaraw na Sabado ng Marso, nasa bakuran si Marco na naglalaro ng mga bula ng sabon kasama si Gabriel nang sa pagitan ng mga tawa, may sinabi ang bata na nagpatigil sa puso ni Marco. Sinabi ni Gabriel na masaya siya, na gusto niya ang bahay na yon, na gusto niyang makipaglaro kay Papa araw-araw. Lumuhod si Marco at niyakap ang anak. Tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Mga luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng pag-ibig. Sinuklian ni Gabriel ang yakap ng kanyang maliit na lakas. Sa sandaling iyon, alam ni Marco na sulit ang lahat. Nasulit ang lahat ng sakit, lahat ng pakikibaka, lahat ng paghihirap, dahil ngayon, sa wakas, maayos na sila. Ligtas na sila. Masaya na sila. Ang kwento ni na Marco, Nanay Irene, and Gabriel ay hindi isang perpektong kwento. Ito ay isang kwento ng mga pagkakamali, ng sakit, ng manipulasyon at panlilinlang. Ngunit ito rin ay isang kwento ng muling pagsisimula, ng katapangan, ng pag-ibig na nananatili at lumalakas sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay isang totoong kwento, makatao, at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi ang nawala sa kanila, ito ay ang kanilang nakamit, isang pamilyang nagkakaisa, isang tunay na tahanan, at ang katiyakan na magkasama kaya nilang harapin ang anumang bagyo, maliwanag ang sikat ng araw ng hapong iyon ng Marso. Tumatawa si Gabriel habang hinahabol ang mga makukulay na bula na lumulutang sa hangin. Pinagmamasdan ni Nanay Irene mula sa bintana, nakangiti. Dumating si Ricardo kasama si Camille, may dalang cake para sa merienda. At si Marco, habang tinitingnan ang lahat ng yon, ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapayapaan, ganap at tunay na kapayapaan. Ang sakit ay naging alaala, ang trauma ay naging lakas, at ang pamilya ay muling isinilang malayo sa mga anino na sinisikatan ang araw ng isang bagong umaga. Wakas ang kwento. Mahal na mga tagapakinig, inaasahan namin na ang kwento ni na Marco, Nanay Irene at Gabriel ay umantig sa inyong mga puso.
Kung naantig ka sa paglalakbay na ito ng muling pagsisimula, ng sakit na nalampasan, at ng pag-ibig na nananatili sa lahat, iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang pinaka-tumatak sa iyo. Aling sandali ang pinaka-nakaantig sa iyo? Nakaranas ka na ba ng sitwasyon ng emosyonal na manipulasyon? Paano mo ito hinarap? Gusto rin naming marinig ang iyong kwento. Araw-araw, nagdadala kami ng mga matitinding kwentong tulad nito na nagpapakita ng pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng tao, mga kwentong nagpapaisip sa atin tungkol sa pamilya, pag-ibig, pagpapatawad at muling pagsisimula. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Narito kami araw-araw na may bagong kwento na maaaring magbigay inspirasyon, magbigay aliw o magpabago sa iyong pananaw sa buhay. Hihintayin ka namin sa susunod na episode na may mas maraming emosyon, mas maraming drama at mas maraming kwentong umaantig sa kaluluwa.